Good morning mga Chupa Pips! May bago na naman po tayong kwento ngayong araw na ito. Guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please pindutin nyo na po ang subscribe button at ang bell icon para lagi po kayong updated sa tuwing may bago po tayong videos. Ang rapsa. Hello po sa lahat. Natutuwa po ako sa kwento ni Chelsea at Toby. Kaya naisipan ko po na ibahagi ang karanasan ko dito sa masayang channel mo, Miss Maharot. Dahil pumalapit ang aming lugar sa dagat, ay karamihan ang mga hanap buhay doon ay pangingisda. At yung mga hindi nabenta na isda ay dinadaing namin para mas tumagal pa. Namulat ako sa ganong hanap buhay. Hanggang sa nakapag-asawa ako ng isang mangingisda. At doon kami nabubuhay ng asawa ko. Kontento naman po ako sa kung ano lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Kahit na hindi pa kami nabiyayaan ng anak, pero may mga pagkakataon rin na halos wala kaming makain, lalo na pag dumating ang tag-ulan. Ang bahay namin ay halos tangayin na ng hangin sa tuwing may bagyo. Hanggang sa isang araw, may kaklase ako nung high school na lumapit sa akin para ihabilin ang anak nito na nag-aaral pa noon. Paliwanag ni Isay, ina ng batang si MJ, ay ayaw nitong ihabilin sa kapatid nito na nasa hindi tamang landas dahil minsan na silang nagka-problema noong nag-abroad ito. Lagi may mga hindi magandang balita ang naririnig at mga sumbong ng mga kapitbahay nila doon. Sabi pa ng ina ni MJ na kailangan niya ng maaasahan na magbabantay ng anak nito. Ipinakilala niya ako sa anak nito na Ninang Dory. Nasa 20 lang ako noon nung iwan niya sa akin si MJ. Gaya ng pinagkasundoan namin ni Isay, ay nagpapadala naman ito ng sapat na halaga para sa anak niya. Minahal ko naman na parang tunay kong anak si MJ. Lumipas pa ng ilang taon, ay nakasubaybay ako sa paglaki ng aking alaga, na ngayon ay binata na. Ngunit ni minsan ay ayaw kong tawagin niya akong mama. Dahil sa ayaw kong agawan ng posisyon si Isay sa titulo nito sa anak. Kaya kinalakihan ni MJ na ninang ang itawag nito sa akin. Ang hindi ko makakalimutan, madalas kaming mapagkamalang magkapatid. Siya ang bunso at ako ang ate. Paglipas ng araw, ay nakikita ko si MJ kung paano lumaking mabait at masunurin. Ngunit kasabay ng aking pagkatuwa sa aking inaanak ay isang pagsubok sa aking buhay na hindi ko akalain na mararanasan ko. Ang aking masipag at mapagmahal na asawa ay namatay dahil sa aksidente sa dagat. Tumaob ang sinasakyan nitong bangka at dahil sa biglaang pagsama ng panahon at sa bilis ng pangyayari, sa isang iglap lang nawalan ako ng makakasama sa buhay. Ngunit si MJ na lang ang aking makakapitan nung mga sandaling lugmok ako sa samot-saring problema. Lumipas ng ilang taon ay naging magaan na ang buhay namin ng aking inaanak. Ngunit ilang taon na rin na hindi nagpaparamdam ang ina nito. Hanggang sa isang araw ay mismong si MJ na ang nakaalam kung bakit bigla na lang hindi nagpaparamdam ang ina nito. Yun ay sa kadahilanan na nag-asawa na ito at may ibang pamilya na. Ramdam ko ang sakit at sama ng loob nito. Ngunit pinalaki ko siya na tanggapin lahat ng kasawian. Hanggang sumapit na ang araw na kaya na nito maghanap buhay. Ito na rin ang naging sandalan ko sa buhay. Ngunit nag-iba ang lahat. Nung minsan may pumunta para manligaw sa akin. Di ko akalain ang reaksyon nito.
Noong una ay naisip ko na baka nagseselos lang ito dahil mababawasan na ang oras ko sa kanya. O baka naman natatakot ito na iwan ko siya pag nagkaroon ako ng bagong asawa. Nang minsan itong umuwi ay halatang galit dahil sa padabog na pagsara ng pinto. Dahil doon ay napagsabihan ko ito na kung may problema ay pag-usapan namin. Ngunit imbes na maayos ang ikinakasama ng loob nito ay nauwi lamang sa pag-aaway namin. Yun ang unang beses na nagkasagutan kami. Sa dami ng sagutan namin sa mga oras na iyon, ay isa lang ang tumatak sa isip ko na hindi ko akalain na may ganun na pala itong nararamdaman. Sabi nito na kung ano daw ba ang hinahanap ko sa lalaki. Andiyan naman daw siya para ibigay lahat ang pangangailangan ko. Di ko alam ang iisipin at di ko alam kung ano ang ibig nitong sabihin. Sa puntong iyon ay gusto kong klaruhin dito ang ibig nitong sabihin. Ngunit imbes na magpaliwanag ay lumapit ito sa akin. Sa bilis ng pangyayari ay di ko akalain na mangyayari iyon. Sa'y tinuturing ko pa na anak-anakan ko. Paglapit niya, hinawakan niya agad ang aking mukha ng dalawang palad nito. Gusto kong magpumiglas nun, ngunit napagtanto ko na mas matangkad na pala ito kaysa sa akin at mas malaki na ang katawan. Ang kabuuan nito ay binatang-binata na. Dahil sa tuka niya na iyon, ay dahilan upang makaramdam ako ng panghihina. Mula sa labi ay bumaba ito sa aking leeg, na ang kamay nito ay nakaalalay sa aking bewang, at dahan-dahan ako dinala sa sopa. Di ko akalain na ganun ito kabihasa pagdating sa ganoong bagay. Dagdagan mo pa ang bilis nito sa pagtanggal ng aking saplot, dahilan na di ko na mapigilan na bumigay. Sa totoo lang, mula nung mawala ang aking asawa, ay hindi na uli ako naghanap pa ng iba. Kaya siguro, sabik na rin ako sa nagdadarang na nais nitong ibigay sa akin. Dinama ko muna ang rapsa sa mga nangyari bago ako nagtungo sa palikuran para maglinis na ng katawan. Ngunit napansin kong sumunod ito sa akin. Sa totoo lang, nahihiya ako sa sarili ko sa mga oras na iyon. Ngunit si MJ na mismo ang unang nagsalita. Kinuha nito ang sabon at tabo, nagsalin sa tubig, at dahan-dahan na ibinuhos sa akin. Hinayaan ko na lang habang nagsasalita ito. Wala na akong naiintindihan. Masaya ako dahil muli ay naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang kulang sa akin. At si MJ pala ang makakapagbigay iyon. Hindi lang niya ako sinamahan sa mga araw at oras ng kalungkutan, kundi pati ang bagay na kulang sa akin ay napunan niya din. Pagkatapos naming maglinis ng katawan ay natulog na kami na magkayakap. Alam ko na ito na ang simula ng aming buhay. Wakas. Hanggang dito muna tayo mga Chupa Pips. Uulitin ko po sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please pindutin nyo na po ang subscribe button at ang bell icon para lagi po kayong updated sa tuwing may bago po tayong videos. Hanggang sa muli mga Chupa Pips. Bye-bye!